nagpapasakop sa inyo, isinusuko po namin sa inyo ang aming mga puso at aming mga isipan. Pagharian niyo po kami, mangusap po kayo sa amin. Maraming salamat po sa mga maririnig pa po namin ngayong umagang ito ng mga kadagdag pa sa aming mga pasalamat papuri sa inyo. Kayo lamang po ang aming itinataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God's essence, God's character, and God's ways are revealed by His teachings, very especially by His commands. Makikilala mo ang isang tao kung ano ang kanyang pinapahalagahan, itinuturo at iniuutos. Kung ano ang sobra niyang stricto na ini-implement sa buhay. At ganoon din, lalo nating makikilala ang Panginoon kung susuriin natin ang mga uri ng utos na ibinigay niya sa tao. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating God and Rest. Ang Diyos at ang pamamahinga o pagpapahinga ng tao. Salamat, Panginoon, dahil kayo Diyos na mabuti, mabait, maganda ang loob, at Diyos na maalalahanin. Sa aming pagbubulay na iyong salita, pagliwanagin niyo po ang aming isip. Paging dapatin niyo kaming tumanggap ng inyong pagtutuwid, pagpapagaling, at pagpapaliwanag. Kayo ang tinig na gusto naming marinig. You're the only voice that we want to hear, O God. So be our preacher. Kayo ang mangaral. Gamitin niyo lang inyong lingkod at kaming lahat ay pagpalain niyo habang itinataas namin ng iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Forgive us our sins, cleanse our hearts, purify our spirit, strengthen our resolve to be more and more like you. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. God and Rest. Ano ba ang itinuturo ng Panginoon tungkol sa pamamahinga at ano ang malalaman natin at makikilala tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng mga turong ito? Hebrews 4:9, but God has promised us a Sabbath when we will rest. Ang Sabbath ay tinutukoy nating every 7 days of work must be broken by a 7th day of rest. Pero ang tinutukoy sa Hebrews 4:9 is the eternal Sabbath, the final destiny and state of God's people, which is rest. Eternal spiritual repose na magandang sagot sa lahat ng hirap at pagod dito sa daigdig na ito. Exodus 31:15, talking about the Sabbath, keep the Sabbath day holy. You have 6 days to work, but the Sabbath is mine, and it must remain a day of rest. Kung ating gugunitain ng mga nakaraan, lalo noong unang panahon, masyadong kawawa ang mga manggagawa. Sila yung mga alipin, walang sweldo, nagtatrabaho 7 days a week, 24 hours a day halos. Ito yung kakayanin ng kanilang katawan hanggang mamatay na sila sa pagod at gutom. Ganon, wala silang inaasahang pahinga. Ang Diyos ay nagbigay ng utos, 6 na araw lang kayong magpapatrabaho. At sa ikapitong araw, pagpapahingahin nyo ang inyong mga manggagawa, your male servant, your female servant, even the foreigner at your gates, even animals, beasts of burden, must be made to rest on the Sabbath. At nilinaw ng Panginoon, ang Sabbath ay Kanya. Ibig sabihin, kasi may mga taong mayayaman, mga hari, mga Panginoon na may lupa, inaangkin nila ang lahat, kanila ang mundo, kanila ang lupa, kanila ang mga tao, mga alipin nila. Kaya nilinaw ng Panginoon, ang ikapitong araw, magkalinawan tayo, ay hindi inyo, akin yan.
At ang ikapitong araw, ibinibigay ko para ang lahat ay magpahinga. Isang malaking ginhawa at luwag sa mga manggagawa, lalo sa mga alipin, ang utos na ito ng Diyos. At ang utos ay ibinigay niya sa mga human masters, sa mga amo, sa mga mayayaman, dahil kung pwede lang sana, hindi na nila pagpapahingahin kahit kailan ng mga manggagawa para patuloy silang makinabang. Kaya ang kausap sa Ten Commandments on the Sabbath is really the male who is the head of the household, and actually the male who is the head of the community, and all kinds of males who have influence over other people's lives. So people, especially slaves and wage earners, are to be protected from non-stop work. They should be given rest. Ganun ka-thoughtful, ganun kabait ang Diyos. Sa utos pa lang na ito, nakikita mo kung nasaan ang puso ng Diyos. Sa mga kapuspalad, sa mga kawawa, sa mga api, sa mga pagod na wala namang napapala sa bunga ng kanilang pagod. Numbers 35, verse 6. 6 of the towns you give the Levites will be cities of refuge, to which a person who has killed someone may flee. So Old Testament, blood for blood, tooth for tooth, body for body, limb for limb, life for life. In other words, kung nakapatay ka, ang kaparusahan din sa iyo ay kamatayan. Subalit may mga panahon na ikaw ay nakapatay ng hindi mo sinasadya, hindi premeditated murder, kundi manslaughter lang. Kumbaga, self-defense, o nabigla ka, o nagkaroon ka ng temporary insanity. Binibigyan ng Diyos ng puwang yung mga tao na hindi guilty beyond reasonable doubt, na ipagtanggol ang sarili nila mula sa paghihiganti ng mga kamag-anak na maaaring napatay nilang tao. Kaya nagtalaga ng 6 na syudad na pagkain kayo nakapatay at entitled ang mga kamag-anak ng napatay mo na paghigantihan ka rin napatayin ka rin, doon ka pupunta sa city na yon, ipaliliwanag mo ang kaso mo sa mga taga-ron, sa mga matatanda ng bayan, at kung tanggapin nila ang kaso mo ay meritorious, na hindi malicious and premeditated ang nagawa mo pagkapatay sa isang tao, in other words, hindi mo pinatay kundi napatay mo, pwede kang tumira doon at hindi ka pwedeng habulin sa loob ng mga gustong maghiganti. So even those who have killed people, the accused, are to be given refuge and rest. Pati ang mga di sinasadyay nakapatay ay binibigyan ng Diyos ng pahinga mula sa mga umuusig, mula sa mga naghahabol at gustong gumanti. What kind of God is revealed by this command? A God who is compassionate, a God who is slow to anger, and a God who would like us to listen to reason before we accuse somebody non-stop and before we ask for blood in exchange for blood. Deuteronomy 15:1, at the end of every 7 years, you must cancel debts. Narinig niyo na ba ang utos na ito? Tuwing ika-7 taon, lahat ng listahan ng utang ay binubura. Lahat ng may pautang ay patatawarin ang nagkaroon ng utang na inabot na ng 7 taon ay hindi makabayad. May proteksyon naman ang nagpapautang kasi may batas din na magbabayad ka sa utang. Pero kung talagang hindi ka makabayad sa mga dahilan na matapos suriin ay talaga namang katanggap-tanggap, sinikap mo magbayad, hindi mo magawa, lububog ka na sa utang, nagkabaon-baon ka na, may pahinga na ibinibigay ang Diyos sa ganito mga tao. Iniuutos niya sa lahat ng nagpapautang tuwing ika-7 taon and every 7-year cycle,
all unpaid debts must be canceled and considered bad debt. Deuteronomy 15:1-2. Moses said, every 7 years you must announce, the Lord says, loans do not need to be paid back. Then if you have loaned money to another Israelite, you can no longer ask for payment. Ngayon, teka muna ha, bago kayo magpadalos-dalos, walang ganyang batas sa Republika ng Pilipinas. So dapat seriously, mag-isip ka pa rin magbayad. Pero, isa kang taong maka-Diyos. Binibigyan ka naman Diyos ng kabuhayan. Nakikita mo naman yung nagkakautang sa'yo, talagang nagkabaon-baon, pinipilit magbayad, hindi pa rin makabayad. Mano namang maghusakang sundin ang batas na ito? Hindi naman kawalan sa'yo dahil lahat naman ng ipinahiram mo at lahat ng sobra sa buhay mo, galing din naman sa Diyos. Pero gusto nating idiin, this was considered and obeyed seriously in the Old Testament. Anong ibig sabihin? Naiintindihan ng Diyos yung mga tao na sa kabila ng pagsisikap talagang hindi makabayad. Anong ibibigay mo sa mga taong ito? Walang katapusang paniningil? Ipapakulong mo? Anong mapapala mo na maghirap pa sila ng lalo? Lalo't kung hindi mo man naaagawin sa sikmura mo, yung ipapatawad mo na sa mga utang nila. What do we see here? Debtors, the indebted, the financially squeezed are to be given rest. Ang mga taong seryoso na susuriin ang kalooban ng Diyos, pipilitin at sisikaping sundin ang mga patakaran na ito. Remember, ang kausap dito yung nagpautang, hindi yung umutang. Hindi ikaw ang magsasabing, oy, ikapitong taon na, hindi na kita babayaran. Hindi ikaw ang kausap dito. Ang kausap ay yung nagpautang na kusang loob ngayon. Nasasabing, sige na, wag mo nang bayaran, magsimula ka na lang uli. Kaya lumubog ang bayan natin sa hirap. Kasi sinimulan niya nung Spanish times na yung ilang mga nagdatingan dito mga Kastila, ibinigyan ng kutak-kutak na laki mga lupa. Kanina na lang, our own ancestors were dispossessed of the lands. At pagkatapos yung dati nilang inaaning mga bukid na kanilang ani, ngayon sila pa rin nagtatrabaho pero 1/3 na lang ng ani ang kanila. 2/3 nagpupunta sa landlord na wala namang ginawa, ibinigay lang ng Spanish crown yung encomienda, yung hacienda. Pagkatapos lumubog ang mga tao sa hirap. Pagka ang magsasakay may pangangailangan, lalapit sa landlord, uutang ng 3 kabang bigas, ang bayad noon 2 kaban, at the least 1 kaban. Very usurious. Sobrang pagsisikip sa mga kapos. Ang laki ng mga interest rate sa mga utang, kaya ang mga mahirap, lulubog ng lulubog. May solusyon doon ng Diyos. Sabi niya, tuwing ikapitong taon, burahan ng utang. Everybody gets a new start. At hindi lang napapahinga yung sinisingil. Even lenders are to rest from trying to collect. Mahirap ding maningil. Ang hirap maningil, alam nyo yon. Sino sa inyo nahihirapang maningil? Nagkakaintindihan tayo, o may nagtaasan agad ng kamay, di ba? Yung iba hindi pa nga pinataas. Mahirap maningil. Kaya para sa sarili mo rin kapakanan, burahin mo na lang yung pautang mo, huwag ka na maningil. Napahinga ka rin. Pero ito effective lang sa mga lipunan na yung nagpapautang at nangungutang pare-parehong kumikilala sa Diyos at pare-parehong tumutupad sa mga tungkulin nila in the best of their ability.
Pero siyempre, kung yung nagpa-utang lang ang sumusunod dito, yung nangungutang, hindi, you will have anarchy, there will be social chaos. Kaya ang mahalaga, you all subscribe to the same laws and to the same God, which was the case in ancient Israel. So hindi lang yung sinisigil lang napapahinga, yung naniningil din. Kasi naaawa din ng Diyos sa iyo na naniningil. Kwenta ka ng kwenta kung sino pa hindi nagbabayad. Naaawa din ng Diyos sa iyo dahil mahirap naman talagang tandaan yan. Leviticus 25, 23 to 38. The land must not be sold permanently, because the land is mine, and you reside in my land as foreigners and strangers. Kanina sabi ni Lord, the Sabbath is mine. It is not for yours to give or use. It is mine, and I am giving it to everybody to rest. May dinagdag siya. Ang lahat ng lupain ay akin. Hindi yan sa inyo. Kahit may titulo kayo, kahit na minanan nyo, wala na may tunay na may-ari, kundi ako. Kaya napakaganda ng Tagalog sa property na lupa. Ang tawag natin, ari-arian. Hindi pag-aari. Kasi pag-aari is something more private and close to your person. Ari-arian, kasi pag inulit mo sa Tagalog, ang isang root word, at dinagdagan mo ng suffix na an, ibig sabihin, hindi naman totoo. Like, bahay-bahayan, nanay-nanayan, saing-saingan, tatay-tatayan, ligaw-ligawan, hindi naman talaga napaka-serious. So itong lupa ay aming ari-arian, hindi rin serious. Pinapagamat rin sa amin ng Diyos. Hindi naman dapat namin angkinin at buong ganit naming sarilinin. Kaya maganda yung Tagalog natin sa property. So sa amin ni Lord, ang lupain ay akin. Hindi yan sa inyo. Tenant ko lang kayo lahat. In other words, the Lord is asserting ownership para yung kalooban niya sa Diyos sa lupa ang magganap. Verse 24, throughout the land that you hold as a possession, you must provide for the redemption of the land. If one of your fellow Israelites becomes poor and sells some of their property, their nearest relative is to come and redeem what they have sold. If, however, there is no one to redeem it for them, but later on they prosper and acquire sufficient means to redeem it themselves, they are to determine the value for the years since they sold it and refund the balance of the one whom they have sold it. Then they can go back to their own property. But if they do not acquire the means to repay, what was sold will remain in the possession of the buyer until the year of the Jubilee. It will be returned in the Jubilee, and they can then go back to their property. Another root cause ng poverty sa Pilipinas, which is a very agrarian and agriculture-based society, many people are landless. Squatters in their own land, in their own country. Kaya sabi ng Diyos, walang lupa na pwedeng ibenta permanently, lalo kung yung nagbebenta ay nagbebenta dahil naghihikahos, naghihirap, may mahigpit na pangangailangan. Kung maibenta man sa inyo ang lupa na ito dahil sa pangangailangan, agad-agad, pag meron silang malalapit na kamag-anak na gustong bawiin ang lupa at willing at kayang magbayad sa inyo, tatanggapin nyo ang bayad at ibabalik nyo ang lupa sa angkan na yan. Para walang angkan na maging sobrang mahirap. Alam niyo sa atin dito sa Pilipinas, di ba, kumisan, may lupa ang mga magulang, ipapamana sa magkakapatid. Yung ibang magkakapatid, sobrang wise yung iba. Tuwing kukurap ng mata yung nga ibang kapatid, dumalaki yung property ng isa, nagiging kanya ng nagiging kanya.
magpapautang ng may mga interes, hindi na mababayaran ng kabilang kapatid, may kanya na ng kanya, laki ng laki yung kanya. Yung next generation na magpipinsan, yung anak niya ang yaman-yaman, yung ibang pinsan ang hirap-hirap na dahil nakamkam na nila yung property. Kamkaman kasi. Ayaw ni Lord noon. Kahit pa nga di mo kamag-anak yung nagbenta sa'yo, pag may kamag-anak na siya na pwede nang bawiin, hindi ka pwedeng tumanggi. Nasasabi mo, topo akin na to, nabili ko na to. No. As long as they can pay, including the interest of the development of the land, you must yield it back to the original family. Verse 26, if however, there is no one to redeem it for them, but later on they prosper and acquire sufficient means to redeem it themselves, they are to determine the value of the years since they sold it and refund the balance of the one to whom they sold. Then they can go back to own their property. But if they do not acquire the means to repay what was sold to remain, we shall remain in the possession until the buyer. It will be with the buyer until the year of the Jubilee. The year of the Jubilee comes in 70-year cycles. Anong sinabi ng utos na ito? Pag ibinenta ng isang pamilya ang lupa nila sa inyo, pag may makakatubos, kailangan nyo ipatubos. Pero kahit walang maka-afford makatubos, pagtungtong ng Jubilee, nung 70th year, isosolin nyo at hindi sila magbabayad. Babalik sa kanila ang lupa nila. The Lord is solving the issue of generational poverty, generational landlessness. Di ba maraming mahihirap ngayon? Sasabihin nila, alam mo, may kaya kami nung araw eh. Parang tatay ko, sugarol, o nagkasakit ng nanay ko, naibenta yung property namin sa mga pinsan namin. Kaya ang yaman-yaman na nila ngayon, kami ang hirap-hirap. Pero sa ancient Israel, hindi yun pwede. Kasi tuwing 70 years, solian ng lahat ng binili. Back to zero ang reading, lahat ng pamilya, pantay-pantay na naman, meron na naman silang mga inheritance. Ayaw ng Panginoon na may mga pamilyang sobrang yayaman ng ketagal-tagal at may mga pamilyang sobrang hihirap ng ketagal-tagal. Anong nakita natin dito na karakter ng Panginoon? Gusto niya ang tao nagpapahinga sa poverty. Na kung mahirap ka, hindi masyadong magiging matagal, magkakaunguli ka ng chance na makarecover. Because you know, whether you like it or not, some people are wiser than others. Maiisahan at maiisang ka, o ang lolo mo, ang tiya mo, merong mangyayari na laging mas mahirap ang ending kesa dun sa iba. Exodus 23:11. But during the 7th year, let the land lie unplowed and unused. Then the poor among your people may get food from it, and the wild animals may eat what is left. Do the same with your vineyard and your olive grove. Pati bukid, cultivated land, may Sabbath. Tuwing ika-7 taon, walang magtatanim. So, ibig sabihin, dapat ka mag-ipon. Ang kakainin mo na 1 taon, dapat marunong ka. Kasi ang gusto naman, Lord, na magpahinga, ang lupa. Pagod na ang lupa sa walang tigil na kaaararo, katatraktora. Lason na ang lupa sa walang tigil na kalalagay ng fertilizer. Sa mga talsik ng insecticide. Mga insecticide na pag in-spray mo sa palay, pupunta sa tubig, ang tubig pupunta sa mga ilog, napopollute pati ilog, nagkakaroon ng mga lason, namamatay ang mga isda, lahat tayo nagkakandamatay. Pero ang utos ng Diyos, ika-7 taon ng pagsasaka, ng pagtatanim, sa ika-7 taon, walang magtatanim. The land, the soil, the field is to rest. Buhay din yan eh. May buhay din ang lupa, may buhay ang lahat na bigay ng Diyos. Kailangan pinagpapahinga. The land is to rest from man's non-stop exploitation and use and abuse.
The earth is allowed to replenish and to refresh itself. At sabi, walang magmamayari ng mga bukid, walang aangkin, para naman sa mga hayop at para sa mga walang lupa. So yung mga walang lupa, maghihintay sila ng ika-7th year, lahat ng mga tutubo, lahat ng mga nandun sa mga bukid, it's for everybody who needs it. At nakakaroon din ng pahinga ang mga hayop. Kasi 6 na taon na pinapalaya sila sa mga bukid, pinapalaya sila sa mga taniman dahil inaangkin ng mga tao. At least for 1 year, every 7 years, kanila ang lahat ng space. Pwede silang magkaroon ng crossbreeding, magkaroon sila ng mga pagkakaroon ng mga anak, ng mga supling ng mga hayop na ito. Pati sila nakaka-replenish. Alam niyo yung mga environmentalists, pumunta lang sa Bible, nandun ang mga principles. How to keep the planet healthy. How to keep the environment beautiful and clean. And it is to give it rest. Ang Diyos, mahilig sa pahinga. Pati bukid, pinagpapahinga. Pero hindi puro pahinga, ha? 6 days of work, 1 day of rest. Ngayon, kung 6 days of rest ka, and no day of work, hindi yan sa Diyos. Alam mo na kung kanino yan. Mga katamaran, hindi yan sa Diyos. Nature, the environment, rests and recovers under God's governance. The farmers, the slaves, the workers, can you imagine, are to rest for a year? Sino ka para hindi magpatawad ng iba? Gusto rin ng Diyos na mapahinga siya, kababantay sa atin, at kapaplano ng parusang ibibigay sa atin at palo. So, pinapatawad tayo. Pero, sa isang kondisyon, magpatawad ka rin. Lahat mapapahinga. Being commanded to forgive is like being given mandatory rest. Forced vacation. Sinabi sa'yo, magpatawad ka, ikaw ang makikinabang. So far, lumalalim, tumataas, lumalawak ang pag-unawa natin sa Diyos sa kanyang mga utos pa lang tungkol sa pahinga. Remember na ang doktrina ng pagpapatawad, ikakambal ng doktrina ng pahinga. Kasi doon ka lang mapapahinga. At doon mo rin mabibigyan ng pahinga ang kapwang nagkamali. God loves giving creation, creatures, and people rest. Gustong-gusto ng Diyos, pinagpapahinga tayo. Giving rest is central to God's teaching and dealings with creation. Of course, kakambal yung command to work. Huwag niyo kakalimutan yun, balance yan. In fact, even God rested on the 7th day of creation. Diyos pa siya. Genesis 2:2, by the 7th day, God had finished the work He had been doing. So on the 7th day, He rested from all His work. Yung mga iba naman, sobrang magtrabaho, wala nang pahinga. Gusto pa nilang daigin ng Diyos. O kaya gusto nila yung mga tauhan nila magtrabaho ng 7 days straight. Aba, kayo na ang Diyos niyan. Inaangkin nyo na yung 7th day na malinaw na sinabi ng Diyos, Kanya. It's not for you. It's for God. And God likes it used by the people to rest. For resting. So, people of God, having known all of these things about God, learn how to rest. Sa mga OC, sa mga obsessed with work, sa mga mabusisi, sa mga hindi mapakali pag walang ginagawa, pag-aralan niyo magpahinga. Kung paano nyo pinag-aaralan ng John 3:16, ang Malakay 3:10, pag-aralan nyo rin
ang pagpapahinga. Pare-parehong biblical yan. Mark 6:31. Nagpapagaling, nagtuturo ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo, pero sobrang daming taong walang patid kung dumating, napagod na sila, nagutom na sila. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? But so many people were coming and going that Jesus and the apostles didn't even have a chance to eat. Then Jesus said, let's go to a place where we can be alone and get some rest. Nakita niyo si Jesus? Mahal niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga manggagawa. Nung nakita niyang sobrang napapagod na sa paglilingkod sa mga tao, inuna naman niya yung kanyang mga workers. Sabi niya, tayo'y lumayo sa mga yan, pumunta sa lugar na wala sila doon, mapag-iisa tayo, makakakain kayo ng tahimik, makakapagpahinga. Christ makes his disciples rest. How come? And this is the question. How come that many religious leaders do not make their workers rest? They strain, drain, and enslave church workers with non-stop 24/7 hard labor. Wala nang pahinga ang mga workers. Ang Panginoon, sabi niya, I heard the cries of the Israelites who were crying against being abused in Egypt. And God moved to set them free. Dapat naman hindi nakakarinig ang Diyos ng mga cries among those who are religious, especially among those who profess to have Jesus as their Lord and Savior. Pero ngayon pa man, kahit hanggang ngayon mga kapatid, maraming mga religious beliefs na trabaho, pagod, walang katapusang ministry, giving, walang kapahipahinga ang mga tao sa kabibigay, sa katatrabaho, sa kaka-attend, nang walang katapusang mga seminar, mga training, mga Bible study, mga worship, wala na, hindi na makapag-asikaso ng pamilya nila ang mga ina. Hindi na makapag-asikaso ang mga ama. Hindi na makapag-aral ang mga estudyante dahil masamang hindi ka present sa lahat ng activity. Paano ka pa mag-aaral? Paano ka pa magpapahinga? Dapat lahat may balance. Kahit sobrang paglilingkod sa Diyos, sobra pa rin yun. And God is not impressed. Sa kagustuhan ng mga iba na dumami ang member, walang katapusang kare-recruit ng mga tao, walang katapusang pagpapagawa, pagod na ang mga tao sa kagagastos, sa kababayad, walang man lang kapahipahinga. Do you think that is from God? Clearly, it is not. Because God is God of rest. So learn how to enjoy rest. Especially if you are a believer. Hindi ka tinawag ng Diyos na maging anak niya para kaalilain araw-araw. But of course, you have to be useful. You have to be fruitful. Pero hindi para pagod na pagod ka na, ayaw ka pa pagpahingahin. Hindi yung minsan lang nag-birthday yung 80-year-old nanay mo sa probinsya, hindi ka pa mapa-absent ng pastor sa Sunday school dahil teacher ka. May pahinga ka naman dapat. Basta tama lang ang proportion, hindi abusado. Because God loves us to rest. Si Jesus, bumabagyo ng lahat tulog pa Matthew 8:24. A terrible storm suddenly struck the lake and waves started splashing into the boat. Jesus was sound asleep. Katulad ni Pedro, bibitayin na bukas, mahimbing pa yung tulog ngayong gabi. Kaya nung dumating yung anghel para siya palayain, kinailangan pa siyang alug-alugin para magising. Kasi nagpapahinga siya. Buti na lang, nagpahinga siya. Total, nakakulong siya. Anong magagawa niya? Nakakulong naman siya. So, nagpahinga siya. So, nung pinalaya, malakas na siya. Kasi nakapagpahinga. Learn how to rest. When you have a problem, when you're in a very difficult situation, and you've already done your best, or
there is nothing else left to do, then you better rest. Itulog mo yan. Para pag dumating yung solution ng Panginoon, ready ka na. Para ikaw ay umaksyon kasi nakapahinga ka. Acts 12:6, the night before Peter was to be put on trial, he was asleep and bound by 2 chains. And you know the rest of the story. The angel led him out of prison. Pero hindi siya sabi ng angel, ano ka ba? Natutulog ka na naman. Ba't tulog ka na naman dyan? Nakakulong ka na nga. Bibitayin ka na nga. Natutulog ka pa. Dahil sabi naman ni Pedro, ano naman magagawa ko kung nagpapayat ako dito? Di itinulog ko na lang. O ngayong lalaya na ako, di nakapahinga na ako. Pwede na uli ako magtrabaho. Kesa ngayon pala kung sisimulang matulog. Dapat ina-appreciate natin yung tao pang nagpapahinga. Kung fruitful naman siya. At hindi naman siya pabigat sa buhay, di hayaan mo magpahinga. Learn how to let others rest and relax. Mahirap na may kasama sa buhay o sa bahay na OC, yung obsessive-compulsive. Ayaw niyang tumigil magtrabaho, pero gusto niya, pati ikaw, hindi tumitigil. Gusto niyang pagurin ang sarili niya at ikaw. Abay dapat, kung gusto mo magpagod, di ikaw na lang, itadamay mo kapwa mo. Mahirap at mabigat kasama yung lagi na lang stressed. Lagi na lang kulang ang ginawa mo, laging may mali, kailangan laging perfect. So tatanong mo, sa perfection mo ba, yumaman ka na? Sa perfection mo ba, namahal ka na ng mga kapitbahay? Ginawa ka na bang barangay captain dahil perfect ka? O hindi rin naman, pare-pareho lang walang nangyari sa buhay natin, pagod ka pa. It doesn't mean na wala ka na dapat ambisyon o hindi ka masipag. Ang point lang natin dito, dapat every 6 days of work must be broken by a 6th day of rest. For everybody. Or you might want to distribute that proportionately, however you want to distribute that. But the universal concept is this. Work must be punctuated by rest. Hindi puro work. Revelation 14:13. Then I heard a voice from heaven say this. Put this in writing. From now on, the Lord will bless everyone who has faith in Him when they die. The Spirit answered, yes, they will rest from their hard work, and they will be rewarded for what they had done. So you see, may hard work, may reward, pero may rest. And eternal rest is one of the greatest promises of God, especially to people who are tired this side of eternity. So dapat tayo, we should be a disciple of rest. Ano ibig sabihin sa buhay natin, mga kapatid? Dapat marunong kang magpahinga, appreciatein mo yan, gift yan ng Diyos. Huwag kang mag-guilty pag nagpapahinga. Lalo fruitful ka naman, masipag ka naman, may bunga naman ang buhay mo. Huwag kang mag-guilty, mag-enjoy. Condition lang sa utak mo yan na mag-guilty ka, and it was not placed there by God, it was placed there by someone else. Because God likes you to enjoy the fruit of your labor, and God likes you to enjoy rest. At hindi lang yun, allow others to rest. Help them to rest. Give space and time so they can rest even from you. Mga mag-asawa, kahit nagmamahalan kayo, maganda ang samahan nyo, pagbakasyonin nyo naman yung asawa nyo away from you. Para mapahinga din siya mula sa inyo. Alam nyo bang siguradong nakakapagod din naman kayong kasama, no matter how perfect you think you are? Kaya ina-encourage ko yung mga tour, mga travel na all women, mga asa-asawa lang, walang husband. Isasama mo sa tour ang husband mo, edi chimay ka lang niya buong tour. Nasa ng medyas, nasa ng tuwalya, nasa ng shampoo, susunod-sunod kang parang yaya, isinama ka pa daw sa tour. So maganda yung may mga tour na puro women, may maganda rin yung puro women din, basta walang ibang kasamang women, ha? Mga for the boys, mga for the girls, you need rest from each other no matter how much you love each other. Aminin nyo. Sometimes it is so nice to have the bed all for yourself. No? So, pahinga.
Pagpahingahin niyo rin mga anak niyo sa inyong mga perfections at perfectionist standards. At mga anak, pagpahinga niyo rin mga magulang sa walang tigil yung kahihingi ng mga di niyo naman kailangan at hindi necessary. We must give rest to each other. Then life will be nicer, and this is the kingdom of God. Ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao dito sa lupa o sa kabilang buhay ay maraming rest. Masaya, less stress, more enjoyable. Kaya ang dalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Remember the eternal promise of heaven is rest. There must be enough rest here on earth. Isipin nyo, paano ko ba napapagod ang kapwa ko? Napapagod ko ba yung asawa ko sa kananag ko? O napapagod ko siya dahil siya ng nag, hindi naman ako nakikinig. Napapagod tuloy siya mag-nag. Nakakapagod din yun. Bigyan natin na regalo sa mga mahal natin sa buhay, pahinga. Pahinga mula sa ating pagpapasikip sa kanilang dibdib, pananakal, at pagdodomina sa mga buhay nila. Kani-kanya tayong binigyan ng Diyos ng buhay. Dapat bigyan natin ng space ang bawat isa to live life the way God designed it for that person. You should not dominate another person. You may guide, you may give advice, you may help, but never dominate anybody. Kay anak mo, kay magulang mo, kay asawa mo. Ang pagdodominate ng magulang sa mga anak habang mga formative years lang para mailayo sila sa mga mistakes na hindi pa nila alam may mistake. But there comes a time when you let go and let them live their lives because they have wings and they must be allowed to fly. This is the greatest gift of God to us, freedom. This is the gift of Jesus, be free. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. And this is the greatest gift that we could give to each other and to ourselves. The gift of rest. The gift of freedom to rest. Ama namin, ipasuri mo sa amin kung anong mga asal, pamamaraan at sistema namin ang nakakapagod sa amin at sa kapwa. Nakaka-oppress. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, mga pagkukulang, at turuan niyo rin po kami magpatawad sa iba. Dagdagan niyo ang pag-unawa namin how to apply this in our daily lives so that we will be gifts to humanity. The husband will be a gift to the wife and the wife to the husband. The child to the parent to the child, the brother to the sister. Na sa aming bukas na pag-iisip, less selfish, more loving, more kind, life around us, our life and the life of others will be much more beautiful. A life that is full according to the will of your Son, Jesus. Teach us, Father. Pagbulay-bulayan natin ang application nito at mapabuting suriin natin ating mga sarili kaysa mang-usig ng kapwa. Makita natin ating mga pagkukulang, pagpahingahin natin ating mga sarili, at ganoon din ang ating kapwa. There's a lot of work to do, but life is long enough both for work and for rest. Dear Lord, guide your people so that we can find the detailed beauty, color, texture of life as you want us to enjoy it. Be alone with the Lord in silent and short meditation.